Good morning, good day, good evening dyan sa in the northern hemisphere. Papabot. Here is your papabot. Hari ng hugot, bebot magan, para sa kaayusan ng sanlibutan. Natawa ako minsan. Tingnan mo ngayong Don Bertos TV. Ayan, mga joke habang nagda-drive, may passenger siya, may camera sa front windshield niya, banda. Yeah. Ano daw siya? Oh yeah. God has promised He will never leave us nor forsake us. In Christ, God has revealed His faithfulness to us from the beginning of time. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Yeah. Exodus, He's the Passover lamb. November In Leviticus, He's the high 18. Ay! Okay. Huwag ko na batihan, okay. Ayan, November 18, 2024. Follow, papabot. Kasi, pag sinabi kong i-follow, hindi mo ma-miss lahat ng issue eh. Ito, hindi ako marunong mag-edit ha. Lahat ng video ko, lahat upload. Wala lang, edit yan. Hindi ko naman na monetize yan eh. Importante na nakapagsalita si Papabot. Kung mahal mo yung sarili mo, mahal mo ang sanlibutan, pamilya mo, follow Papabot. Nakikinig lang ako, nagmamasid, observe lang. Pero paggising ko, always yan, salamat Panginoon. Salamat Panginoon, buhay. Nothing more than that. I can't ask for more. Wala na ako ibang hiling sa buhay na sa Panginoon. Libre or safety lahat. Safety lahat. Kamag-anak ko kayo. Kamag-anak ko, anak, pamilya ko, at kayo. Yan. Alam mo, sa kalusugan lang natin, subaybayan niyo ako. Sa kalusugan natin, hindi tayo always healthy. Bakit nagla-live ako sa social media? Salamat naman. Salamat naman. Kahit papaano may contribution tayo sa humanity. Number 1, magandang asal. Salamat naman sa edukasyon na nakuha natin dahil sa ganung paraan na-educate tayo. Kahit papaano matino tayo. Ano na lang kaya ang mangyayari
kung hindi tayo pinapapunta ng school at makarinig sa mga elementary teacher natin ng mga disiplina o gali na hindi rin nasi-share ng ating mga magulang. Lagi lang ta. Sige, okay. Oh, see? Salamat naman sa edukasyon. Kasi kung walang edukasyon, wala. Pasalamat tayo na healthy tayo. Yan lang ang ating pinaka kapital, ang health natin. Oo. Minsan masama pakiramdam natin. May mga allergy, kung ano-anong mga sakit. Kaya walang mas maganda sa mundo kaysa healthy tayo. Ulitin ko ha. Walang mas maganda sa mundo kaysa healthy tayo. Yung iba dyan kasi, yung parang ako ng tigas, ako na mayaman, ako na may koneksyon, nakapag-aral ako ng mataas, ako ng PhD, ako ng direktor. Hindi naman maayos ang kanyang pamamalakad. Number 1, ulitin ko ha, kapag wala kang respeto sa kapwa, pwede ka maging dishonest. Pwede ka maging dishonest. Kuha mo? Pag wala ka ring patience, pwede ka ring maging intolerant at ang ugali mo ay puro hugot. See? Kaya sabayan niyo ako, pag ayaw niyo, edi wag, kasi mayroon tayong parang commissionship. Ito yata ang na-assign sa akin eh. Hindi ko pinipilit ito eh. If not for the experience na nakakaiba. Kaya tama na itong buhay ko. Nakapagtrabaho na ako, nakapag-aral, nakapagtrabaho. Nakapag-serve din yata sa community, sa aking profession. Tama na. Tama na. Tapos na rin ang mga anak ko. Ito na si Papa Bot. 66 years old na. Akalain mo, 50 years and 60 years ago, 1966 or 1975. Ito lang ang sasabihin ko. Hindi ko babawiin to. Oo. I think dito tayo magtatagal. Oo, dito tayo magtatagal. Hindi ko to babawiin. You can disprove. You can deny. You may not follow me with that kind of narrative, pero hindi yan mawawala sa isip ko. Bahala na. Pag nag-reflect ako araw-araw, ang aking nasa isipan yung pangkalahatan kung ano ang maiiwan ko sa mundong ito. Like you, are you sure that you will be alive tomorrow or seconds from now? No.
Kaya huwag kang maramot. Oo. Ang number 1 dito na karakter na gusto kong i-promote, yung pagkatao ni Hesukristo. Yung pagkatao ni Hesukristo. Dahil siya talaga ang may gawa ng lahat. Diyos siya. Anak, hindi siya anak. Katawan siya ng Panginoon. Kaya lang, sa atin ngayon, mga stubborn, pag may nagaganyan-ganyan, no? Sino ka? Are you the Messiah? Are you the King? Hanggang ngayon, skeptic yung mga tao pag may lumalabas ng ganyan. Not unless siguro pag nabili mo sila, bigyan mo ng kapital ng malaki, they have the freedom na pipiliin ka sa mga gusto mo mangyari, di ba? Kawawa si Hesukristo eh. Hanggang ngayon, ito bakit naniwala ako sa Holy Bible? Ano na yan? Buong buo na yan. Wag yung isipin na corrupt yun. Kasi ang nagsasabi na corrupt, yung mga tao lang na ayaw talaga ng Holy Bible. Yung mga tao na gusto ring magpasikat. See? Oo. Dahil may propeta na daw sila na sinusunod, na hindi naman maganda ang mga ginagawa. Sana hindi na lang sinulat yan sa Holy Scripture nila. Hindi maganda ang kanilang pinapakita. Sino bang susunod dyan na anong propeta yan? Galing sa Saudi Arabia eh. Sa sa story ng Holy Bible, tapos na eh. Sabi doon, finish na. Nagawa niya na lahat. Totoo naman, may ginawa siya na maganda. Pag hindi kayo nakaintindi ng Redeemer, sa inyo nga, no? Sa mga jihad, ma-redeem mo yung sarili mo kahit makasalanan ka, kung makapatay ka. So hindi maganda eh. Pag pinag-usapan yung patay, wala yan. Malayo yan sa totoo. So hindi God ang nasa gitna niyan, demonyo. Sabihin ko sa inyo. Ito, may Holy Bible tayo. Tapos nakasabi diyan may mga first, second temple. Story yan ng Holy Bible. Totoo yan. Hanggang ngayon nga ang Western Wall lang naiwan eh. Pinaka-holiest place yan sa Israel. Dahil sinira yan eh. Na-curse yan eh. Na-curse ni Jesus Christ yan. Bakit? One time pumasok siya sa gate ng Jerusalem, sa gate ng Israel. Nakita niya ang idolatry. Ang mga tao hindi na sumusunod sa mga salita niya. Napakasagwa. Satanic na. Sabi niya, parang nagsalita na naman siya ng parable. Parang ito puno, balang araw mawawalan to ng dahon, mamamatay to. Kaya yun ang mga sinabi niya. Few years after na namatay siya at pumunta ng langit, sinira nga yung kanyang ang templo doon sa Jerusalem. Sinira ng mga invaders, mga Roman Empire, sinira. So nagkatotoo ang kanyang parable.
Kaya yung mga relics, mga artifacts, mga nakikita doon ngayon is a living testament na nag-exist sila noon. At ang pinakamaganda dahil nakasulat sa Holy Bible. Nakasulat. Ngayon pag kinontra mo Holy Bible, dahil yan ang tendency kasi ng tao na nakatanggap ng, ito na naman, nakatanggap ng theophany. Theophany is the actual presence of God experience among select people of God. Supposed to be people of God. Yes. Kaya lang tao eh. Recipient just like you. Tao ka lang. You have the right to refuse. You have the right to think properly. You have the right to choose what is good for you, whether it is bad or good, but people choose the bad one, yung ungodly one. Yung hindi pleasing kay God. So nung nakatanggap ito at yung word of the prophet daw, sundin natin to, ganito niyan, at ipipilit yan sa mga believers no matter what. Sa mga gusto nilang sakupin, ipipilit yan para sila na maghahari, sila ng important karakter, at sabihin nila ang Holy Bible ay corrupt to their satisfaction, to their personal desires, God self-claim, kung ano-ano pang holiest adjective para sa kanilang propeta. Kung hindi siya marunong sumulat, si Lolo Hadmoha, so may oral tradition, gagawa ang mga tauhan nito ng mga bagay na kontrahin talaga ang Holy Bible, kontrahin talaga si Jesus Christ. Kaya nagkagulo ang mundo. Simple, di ba? Alam mo, ang kung narinig niyo na ito, ang pinaka source of evil, greed, no? Sa first fall ng tao, yung nagkasala si Adam and Eve, sinabi yan niya nga, kainin mo ito, ang prutas na ito. Kainin mo ito dahil maging God ka na. Sabi ni Adam, pinagbabawal nga eh. Hindi. Oh. Sabihin, may ahas kasi doon eh. Oh. Oh, see? So first fall, parang umandar yung greed. Kaya source yan ng ang unang kasalanan ng tao repeats itself hanggang ngayon. Power, recognition, position. Kaya nandito si Papa Bot, no? Malalim ang usapan to. Pangkalahatan to. Hindi to biro. Ay, ito cruising na ito ano natin i-reflect kung saan tayo. Numbers. He's the cloud by day. Thank you for being with us, Lord. We bless your name. Tonight,
We have entered his gates with thanksgiving. We have entered his courts with praise. And we have seen through his word that God has always made a way for us. He is the God of the past, the God of the present, and he is the God. Si Papa Bot, hindi ko pinipilit ito sa inyo eh. Napakaraming tao sa mundo. Sana kung may kasabay ako, 50 years, 60 years, walang isang naniwala. Sinabihan ko yung iba, siguro mga 5 tao, 4 lang eh. Siyempre ang number 1 reaction is skepticism eh. Ayoko maniwala niyan. Paano naman tayo pag hindi nyo ako sinunod? This is not for me. Para ito sa lahat na 8 billion people, we should march. Or under 12 billion people should march towards Jesus Christ. Papunta tayo sa Kanya. Balik tayo doon. Hindi mawala ang gulo pag wala si Jesus Christ. 1966, ganito ulit-ulitin ko to araw-araw. Yeah, ulit-ulitin ko to. Oo. Kalain mo, out of nothing, out of nowhere, kagising ko lang umaga, bata pa, mga 6 or 7 years old. Nakakita ako ng image, palang silhouette ng tao. Nakatutok sa akin. Parang ganun, madilim ang mukha eh. Tinitingnan ko lang. Bata pa eh. Sabi ko, okay. Ngayon, hanggat siguro nakalingon ako konti, hindi naman ako natakot. Umalis, wala na. Hinanap ko, wala na eh. Mga 7 o'clock or 8 o'clock. Siguro wala nang pasok nun. Wala nang pasok, baka Saturday. He is Emmanuel, God with us. So let's lift our voices and give him thanks for being with us here. Wala na sigurong pasok nun. Or Saturday. Siguro kung may pasok, mataas ng araw, nasa school na rin ako. So, probably weekend. Weekend yun. Ay, wala yun sa akin. Never nga pumasok sa isip ko until mula noon hanggang ngayon 66 na ako eh. So maybe 60 years ago. Siguro mga 2 or mga 4 or 5 times ko lang maalala, split second, maalala ko yung experience na yun at makakalimutan ko na. Ngayon binabalik ko ang story dahil hindi maalis ang gulo eh. Christian-Muslim debate, Muslim-Christian debate, kung ano-anong religion. Tapos na. Ganyan ha. Wala yun. Siguro sa 1966 to 1975. Isang beses ko lang naalala uli yun eh, yung experience na yun. Oo. Hindi ko pinansin yun. Kaya lang, sabi ko, sa pagkatao ko, matahimik ako eh. At saka medyo may matalino. Matalino. Hindi naman. Parang wait. May pag-iisip lang na bata, human being, yung normal thinking lang. Na walang over
adjective na kung ano-anong description. Yun lang. Wala na. Kaya lang, bakit ako? Ha? Ang tanong ko, bakit ako? Huminto na nga ako eh, mag-overtake ka pa. Mahina ang discernment mo, Chong. Sierra Alpha Alpha 5086. Government yan eh, pininturahan lang ng puti. Ay na lang. O hindi government siguro. Walang pula eh. Wala, ganun lang. Simple human being lang. Kaya lang, one time, 1975 na. Almost 10 years ang gap. Bigla lang, yung parang matutulog na nga eh. Yung, alam mo, pag natulog ako, pag pumikit ako, wala na talaga. Knockout na since then. Wala akong problema sa tulog. Nung pagpikit kong ganon, parang may nakita kong ibon. Ibon talaga, clear. Tapos parang bumaba sa katawan, pumasok at sumabog. Malakas. Ako lang nakakalam. Ako lang. Personal experience ko yan. Maybe that's God telling me na, hoy, papabot, ready ka na. Paano yan? Imposible naman, Lord. Oh. Parang ganun lang yung aking discernment. Baka there was a message. Hanggang ngayon, ang mga discernment ko parang for peace, love, respect, honesty. Yun, binigyan ko lang ng pagkakataon ngayon na I can also tell my story. Iba-iba tayo eh. Hindi ko na kiniklaim kung sino ako. Wala yan. Kaya sinasabi ko, papabot. Puno ng hugot. Hari ng hugot. Walang kwentang tao si papabot. Di ba? Oh. Walang kwenta si papabot. Yun ang nangyari. Wala yun, kaya sinasabi ko, I will not be forcing this issue to you. It's my personal accountability ko ito. Me and mine alone. Ako na. Ako. Pero pangkalahatan to, no? Iniisip ko ngayon, no, nagpasusundo-sundo ako ng apo. Kahit na nung daan dinadaanan ko kasi itong opisina ko eh. Welcome to my office. Dito ako nag-opisina sa sasakyan. At saka ang speed ko eh 0 eh. Naka-hazard lang. I-off ko muna ang hazard kasi 30 minutes ng hazard baka mag-overheat. Yun. Hindi ko pina-force ang issue para sa inyo to. Ang sa akin lang kasi, ang mga bata, ang mga tao ngayon, hindi magkamayaw eh. Parang people are lost. They lost their mind. Hindi nila binibigyan ng halaga. Pupunta din naman sana ng simbahan. Pero chaotic ang buhay. Hanggang ngayon ang Pilipinas naghihirap. Yeah.
naghihirap ang Pilipinas. Marami pa ring kurap. Magnanakaw ka ba? Dishonest ka ba? Wala ka bang respeto? Alam mo, sa ibang lugar, no, mahiya ka dun eh. Mahiya ka dun pag gumawa ka ng hindi tama, yung parang hindi highest. Hindi highest moral value ang pinapakita mo. Para kang halimaw doon, ka nakakahiya. Utmost respect, bigayan sa atin dito, palos. Kung pwede pa lang araw-araw nakawan paggising mo, ano kaya na nakawin ko ngayon? Ano kayong illegal business ko ngayon? Parang ganun tayo. Wala tayo sa matinong pag-iisip. Ha? Wala tayo. Hindi matinong pag-iisip natin. Ha? Talaga ha? Huwag niyong subukan si Papa Bot. Ayaw ko ng ganyan. Wala naman akong pinagyayabang kung sino ako. I never brag about this kind of experience na mayroon akong theophany. Wala yan. Ordinary human being lang si Papa Bot. Wala yan. Wala tayong kakayahang magyabang. Di ba? Bakit ka magyayabang? Mamamatay ka rin. Oo. Why not make the most of it? Yung the best that you can do for this world. Puro kasi kayo mga illegal eh. Ang tawag yan, hipokrito eh. Huwag naman ganyan. Huwag maging hipokrito. Di ba? Hipokrito tayo eh. Hindi natin binibigyan ng halaga ang ating mga good manners and right conduct. Di mabuti na lang may YouTube eh. Kung walang YouTube, baka hindi na mawawala lang ako sa mundo. Wala kayong marinig kahit isang salita. Oh, it's so happen na may YouTube, may Facebook. Oh, hindi ko ito pinipilit. I don't intend to take over gaya ng propeta sa Saudi Arabia. Nung nakatanggap siya, yan, proud na siya na siya na. Yeah. Siya na ang pinaka sa pinaka-important karakter sa buong mundo. Ha? Ako na! Alam mo yan, yung propeta na yan sa Saudi Arabia. 8 years, wala siyang followers. Matindi. Pamilya niya lang ang naloko niya eh. Kaya lang, nandyan pa rin ang pagkatao. May greed. Oh, yan, di ba? Balik na naman. Mortal sin ng isang tao, greed. Yan. Ito. Ako na. Oh, kaya naisipan niyang pumunta sa Medina kasi maraming mga Jewish people doon eh. Oh, magaganda siguro mga babae din doon eh. Kasi pagka butakal ito eh. Parang taga Davao din eh. Bur. Bor loloy. Oh, yan. So, take advantage siya sa kanyang nalalaman. Kaya matalino to eh kasi akalain mo magpakitang angel sa'yo, hindi ka ordinaryong tao, hindi ka muron, matalino ka. At saka nakakuha siya ng power. Aywan ko kung saan galing ang power niya.
At saka naging powerful nga siya in terms nga pwede na siyang mag-invade ng mga lugar-lugar. Ito na ang naisipan niya Medina. Kaya lang ang mga babae doon pinagtikman, pinatay ang mga lalaki. Ngayon mayroon yun doon isang Jewish woman na nagpanggap yata o ginawa niyang kalibin yata kasi hinahakot nila yung babae doon inasawa-sawa yata, inaasawa-asawa, nilason siya, kaya namatay yun si Lolo nang may stricture sa lalamunan. Aywan ko bakit. Matalino tong mga Jewish people hindi to sila bubo, hindi sila moron. Alam mo, ang Jewish people ngayon, tapos na yun nakatanggap ng tiyupani, may mortal sin na ginagawa, greed. Ito mga Jewish people, nagpe-prepare talaga ito dahil hulilan nga ang kanilang lugar dahil inaapi-api itong mga Jews Oo, inaapi-api. Oo. Ginagawang slaves yung iba. Kaya lang iba bumabalik dyan hanggat yung mga yung Temple Mount, dyan yun sana isacrifice ni Isaac, ang kanyang anak. Pinatayuan ng mga Arab, ng mga tauhan siguro ni Lolo Muhammad, peace be upon him. Nandyan yung Al-Aqsa Mosque. Yung pahala na, wala mo magawa kasi iniwanan mo Sa atin nga dito, pag iniwanan mo lupa mo, may mag-apply sa Register of Deeds. Pinatayuan ng dome, malaking building na ginawa din nilang holy site. Sa akin, interpretation, we can worship Allah. Peace be upon my God. We can worship God. Yan, walang problema yan. Righteousness yan lahat Huwag ka lang pumatay. Dahil itong matalinong recipient ng theophany na ito, yung taga Saudi Arabia, at saka sa mga Islamic scholars, dinagdagan na pwede kang pumatay. Patayin mo yan, Diyos yan. Patayin mo yan, Christian yan, hindi maganda. Diba? Kaya sinabi ko, peace and order. Wala tayong GMRC. Kaya subaybayan nyo ito, kahit marami akong rabbit trail, marami ka rin makukuha. Wala pa yata ang tawag ng yaya. Dali, baka yung cellphone na tinatawagan niya ay naka-off. Dali. 11 ano na 11 o'clock. Yeah. Ikot na tayo doon. Tawagan ko na lang siya. Yan, marami akong rabbit trail. Yung mga paikot-ikot na salita, pero talagang para ito sa sanlibutan. Pag nawala si Papa Bot, iwan ko kung mayroong tao mag-guide sa inyo, gaya na ginagawa ko. Righteousness, respect, no terrorism. Saan ka makakuha yan? Wala na. Siguro babalik na si Jesucristo. Ay, hindi makontak. Babalik na si Jesucristo. Isa din yan Diyos Diyos inaapi. Hanggang inaapi ng mga taga Saudi Arabia, yung mga radikal. Hello, Papa. Te, alas 11 kwa na. Ari ka dito sa room. Magawas na ka, Papa. Ari naman ko sa kanto, pero matuyok lang ko. Ari lang ha. Ari ka dito sa room. Sige, magdinawas na kami. Okay, matuyok lang ko matuyok lang. Okay. Okay, alas 11 na Ayaw ko kasi ma-late. Never in my life na late ako sa classroom. Yung nag-aaral ako. Never. Hindi ako na late kahit minsan. Kahit sa elementary hanggang
Nalilate ako pag may kasal. Pag may binyag. Convention, wala. Pero pag sinabi mong academic, hindi ako nalilate. See? Kaya ito papabot lang to, ah. Walang kwentang tao, hari ng hugot. Papabot, ha? Para sa sanlibutan. Papabot magan. Oh, wala naman akong ibang pakay. Wala akong ibang pakay. Wala. Pera? Hayaan mo yung pera. Dami-dami na rin pera dumaan sa atin. Pero wala. Binibili ng kung ano-ano. Wala. Importante kasi, hindi ka ba excited na makasama ang Panginoon mo? Ngayon na. Oh, mukha ako, pabalik na doon. Pabalik na doon. Kung saan ako galing, doon ako. Babaunin ko lang mukha to dahil regalo to ng Panginoon. I'm the only one with a special gift to everyone. Wala akong sinasabi na umangat. Never. Na somebody, never. Wala yan. Oh. Palagi nga ako na bypass eh. Oh. Mga memberships ko sa civic club, sa mga organization, wala. Parang hindi ako nire-respeto. Hindi nyo ako kilala. Dahil hindi naman ako nagpakilala kung sino ako. Kahit na sino pa ako ngayon, bilyonaryo, wala kang makukuha sa akin. Foot on the ground. Pinakamababang pwesto lang pipiliin ko. But just take my message. Hindi ito biro-biro. Hindi ito biro-biro. Serious ito. Ah? Bakit? Kasi iniisip ko, pag nagbakasyon ako, nahiya ako sa lahi natin. Bakit kaya mahirap ang Pilipinas? Kasi hindi tayo nagtutulong-tulungan eh. Hindi tayo nagtutulong-tulungan para sa kayusan. Ang Pilipinas, pinagtutulungan nating bagsakin. Dito na yung school ng aking apo. Pinagtutulungan nating pabagsakin. Kawawa. Hindi ka ba naawa sa mga bata? Anong ituturo mo, nakaw? Dishonesty. Oh, still coughing? Coughing. Oh, bless. Oh, bless. Oh, what's that? Why do you have a star? Because I always You're ubos your? Anim. Huh? Oh, you ubos your kanin? Oh, Sit down. what? Santa Claus? Oh, bless. Hop. Bless. Sige, ubo. You ubos your ubo. Okay, we go now? Okay, we go now. Okay. We go now. You ubos your baon? Ah, very good. Yes. Okay. Ikaw, Shell, wala ka nagamas? Masih matakdan ka? Wala nga. Kaloy aman daw. Ulit kayo pero tinikloy ni. Dugay na niyang upo. Wala na. Yeah. Basta ano lagi. Hinagin niyo. Yeah. Kami mga tigulang. Nasag lang. Nanay kaya ano kayo si Chloe. Nagbase siya.
Usukan na po ni karon pa usukan. Asa? Pas dito sa palay, pasuhan ni si Chloe. Karon Ah, si teacher oh. Nebulize. Para si teacher oh. Sino mga teacher? Sa Oh, na. nebulizer. Oh, ara, teacher, bye-bye kay teacher oh. Teacher, bye-bye. Bye-bye si teacher. Oh, bye-bye teacher. Bye-bye. Bye-bye si teacher. Hmm? Ano daw? Si teacher. Teacher daw? Yes. Okay, we go now. So, straight. May ano do, Home. may aircon do. Okay. Okay. Sige. Oh, magani ka nagtawag ko. Humana day mo. Dumi na solo, di ano na kung gamit ni Chloe kay usay mga ula na yung tubig. Yeah. O i-arrange pa yung gamit sa bag. Yeah, okay. Good. Magtawag ka sa ano, may sa tong Friday ay basa gid ang notebook niya. Nga naman? Ay, naula ang tubigan. Oh, hi. Naula. Wala galit taklob. Na may taklo pero wala na sarado ni teacher. Ah, okay. Wala. Kay more water gani siya sa aling kuranan. Ah, okay. Tapos ang dako nga bag. Yeah. Dala. Sige. We go now? Exam tomorrow. Sika. Exam na naman? Periodic. Unsa oras sa exam? 9 o'clock dok. Matapos 10. Sayo-sayo dai kogma. Oh, 9 o'clock 3 days. Oh yeah? Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, okay. Sige lang. Second periodic exam. Kung pwede lang, di lang ko maghatod kay dapat matulog ko hangtod alas 8. Nasutso sa Ang ako, oo. Di ano sa buntag mag-tricycle me? Dili, oy. Ay, abi- Kinsa man day maghatod, dili lang ko maghatod. Ah. Oo. Sundo lang. Kay oh, niya na oh. Ah, sundo ka lang tapos kami mag-tricycle pa sa eskwelahan. Ay, kinsa man day maghatod. Ay imo tanan. Wala ta kadok eh. Kay abi lang kog sila sa buntag. Maglakat lang si daddy niya ugma. Ramboy, Ambot ng pud. na mo nang klarohon kay Ani? ako ya matulog lang tani kung matulog kung wala gid lain nga assignment. Ah. Oh, klarohon kung sino maghatod sa Ah, buntag. sa buntag. Kung way klaro, di magsayo ko. Ay, si Rambo siguro maghatod ni daddy niya sa airport ugma. Oh, Kaya lakat man na si Doc. Si Rambo gid ang driver. okay, sige. Mau ba? Yeah. Puli na ta. Yeah. Ayay, may park dito. Butok-butok eh. Ito, may park dito. Be, testingan ta kung makalusot. Oops. Dahil sige. Naging dulong siguro ng priso. Banga eh, banga. Banga ang pulis. Priso na po siguro. Matod. Please, sir, dindol yung bagas siya ba? May ano daw? Kanal. Banga. May istorya na. Istorya ng pulis. Banga. Yeah. Tulog na ang pudya. Oh, wala na. Close the eyes na. Oh, wala na. Katulog na. Kay sayo pa ni mata. Grabe gid ang miracle nga na ay kanang nagpadako kag bata kay wa ka kahibalo pila ka adlaw. Pagdako ana maging presidente na sa kuan. Presidente sa kalihukan sa kapilya. President. See? President. Nagsinda ka kahapon daw? Oh, sa online. Ah, Online kay laing paminaw, tinigo lang na. Sakit likod na ko. magdugay ano. Hilot-hilot siya, hilot-hilot. Ay gid. Lahi na. Sige man kog simba ni adto. Dugay man niabot ang langit. Naman online gwapo man paminaw.
para makakaton ta sa ubang mga sa man ni LTO. Wow, hari to, hari. Hari to LTO. Hari ng kadalanan. At saka bigayan under the table. Iba gyud sa kuwag nga ano. Umay. Oh, mao. Mao. Play space siya ba? Yeah. Oh, ito i-wrap up na natin, ha? November 18, 2024. Patras tayo eh. Marami kasi nakapark doon sa likod, oh. So ganun lang. Ganun lang ang ating message na iparating sa lahat. Papabot lang to, walang kwentang tao sinasabi ko sa inyo eh. Makinig lang kayo. Hintuan na yung number 1. Yung maling paniwala. Ginagawa niyong holiest man, ang propeta, na ang history hindi naman maganda. Ha? Para lang ma-insert nyo ang inyong nalalaman sa godly realms o godly world. Ha? Anong history niya? Basahin nyo nga. Nasa Holy Scripture nyo eh. Take over. O, di ba? Kung may paganism noon, accepted yung paganism kahit na 6 years old, inaasawa, okay. Walang problema. Pero pag sinabi mo, pumatay ka ng Jewish people, pumatay ka ng Christian, pumatay ka ng ayaw mag-Muslim, mali yun. Oh. Mali yun. Oh, anong religion yan? Patayan? Rest in peace? Wala. Oh, kaya ito lang ha. Lumalabas lang ako dahil meron ako nalalaman. O anong nalalaman ko? Wala. Hindi, personal ko na yun. Sinishare ko lang na there's nothing more than peace, love, and worshiping the true God. There's nothing more than that. Di ba? Kung ayaw niyong maniwala sa akin, paulit-ulit ko to, bahala kayo. Ayaw niyo maniwala eh, hindi ko naman kayo pipilitin, di ba? Hindi ako ganun na pinipilit ko yung isang bagay na ayaw. Ang pinakaayaw ko yung pinipilit ko sa isang tao na maniwala sa akin. Ayaw ko yan. Sabihin nyo, ganito ang platform ko. Anong platform? Wala tayong platform. Basta yun lang, ha. Peace, love. Sana eh. Respeto, wag magnakaw. Kasi kung wala kang respeto, talagang magnanakaw ka. Sama ng ugali mo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi ko naman talaga gusto yung in exchange na mawala ng halos pundo ang bayan natin. Parang wanton destruction of the environment in exchange of money given to the leaders na
Kayo na lang pala ang gustong mabuhay eh. Eh di wow. Di ba? Oh. Gaya yung mga distraction ng bundok natin dahil may gold o precious elements. Dishonesty. Sobra-sobra. Kuha ka sana kay kunti lang. Medyo hindi mabigat kung kunti lang. Pero sa pangmalakihan, wala yan. Evil spirit na naghahari dyan. Di ba? So, wag na tayo maglukuhan. Oh, di ba? Kasi si Papa Bot nandito lang. Nagmamasid. Sabi ng anak ko, kung hindi ka magsama doon sa puntahan natin, hindi ka maka-vlog. Sabi. Ayaw ko sanang sumama eh, pero gusto ko mag-vlog. Gusto ko kasi yung ibang lugar din, no. Hindi ko sinasabi na ayaw ko pumunta sa ibang lugar. Hindi. Ang gusto ko lang, sana mawala itong allergy ko sa lamig. Kita mo naman, naka-warmer kahit aircon lang. Oh, di ba? Talagang mahirap ang may allergy, kaya sa airport pa lang ang lamig na. Oo, sa loob. So naka-warmer ako. Long sleeve ko 2, may jacket pa, 5 lahat. Ang aking legging galing sa Uniqlo. Tapos may pantalon pa, may pajama, may pantalon pa, dubli-dubli eh. Ang hirap talaga, chong. Hirap. I know. Kung ako ang tatanungin nyo kung saan gusto ko magpunta, ngayon matanda na ako. Kung kaya ko pumunta ng Israel, doon na lang muna ako. Mas lalong matindi ang aking birada doon. Pero hindi ibig sabihin na may kinakalaban ako, hindi ah. Fair talaga yung aking narrative. Yung peace, love lang. Alisin lang yung patayan. At huwag maniwala sa fake prophet. Kasi sales talk lang yan eh. Maniwala kayo kay Lolo Muhammad, maniwala kayo sa mga propetang ganito. Siya na lang ang pinakalasan final prophet. Hindi at totoo, chong. Nakita mo naman, may karahasan. Oh, dahil gusto mo take over ang mundo. Darating nga sa inyo na ang mundo. Darating yan. Mananalo kayo. Mananalo kayo, Muslim, Islam, mananalo yan. Hanggang sa mundo lang kayo. Nag-aagawan din tayo kung saan ang langit, kung sinong mapunta ng langit. Amin ang langit. Sa mundo ay niyo. And this world will end. See? Oh, hindi brutal si Allah. Napakabait yan. Kaya lang itong mga Islamic scholar, sobrang promotion just to create parang sales talk na sila ang maganda. It's a pride, no? No? It's if not greed. No? Gusto nyo kasi yung power, take over. Kasakiman yan. Ito si Papa Bot, tapusin na natin itong ating mga kalokohan. Paniwala lang kayo, ha? Salamat naman at may matino tayong pag-iisip ngayon, and you can still hear me. You can still have me. Pag natapos ang mundo, hindi mo pa alam na magkakasakit ka. What if bukas pagising mo, bukol dito, tumai ka ng dugo, may cancer ka na pala sa colon? Ano ngayon ang last farewell mo? Yung ultimo adios? Babalik ka sa Lord? Kung may gira, gira, ganyan. Puntahan sa simbahan yung mga tao. O, di ba? Puntahan sa simbahan, may gira eh, matatapos ng mundo. Takot kang mamatay. Importante may God sa gitna. Si Jesus Christ ilagay mo dyan dahil nauna na yan. Sabihin nyo last and final prophet? Hindi. Si Lolo Muhammad, peace be upon him? Hindi. Maraming nakatanggap ng theophany, kaya lang worldly masyado. Worldly masyado ang nakatanggap ng theophany. Worldly, selfish, greedy. Mortal sin. Greedy. Ano ba yung mortal sin sa iba? Yung mga dun sa Batikan? Hindi, yung mga Batikang mga tao? Wala yan.
anghel lang sa labas yan, demonyo sa loob yan. Yung mga nag-leader ng Ponce, sila nang mataas, sila nang holy. Wala yan. Sabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Oo, kahit na ngayon matatapos ang mundo, we can establish worldwide peace among us kung mayroon tayong John 3:16. Tapos ang problema. Tapos magdami yung mga, pag nagsanib puwersa yung mga Abrahamic na yan, mga apo ni Abraham, pupunta na tayo sa may Hindu, may Buddha, i-change natin ang kanilang mentality. Marami naman dyan na pumapayag ng mag-Christian may iba. Masama lang kung Islam pa rin ang pinapaniwalaan nyo, na sobra-sobra ang sa Islamic radicalism na karahasan. Di ba? Wala may mangyayari sa mundo pag ganyan. Di ba? Walang may mangyayari sa mundo. Marahas marahas na religion. Kasakiman ng power. Huwag na natin palitan ang Holy Bible. Huwag na. Concentrate tayo kay Jesus Christ. Tapos ang problema, yun na lang. Bye-bye na. God bless you. Pasensya kayo, hindi ako pastor. Aywan ko kung special order ito, hindi ko alam. Basta ako nagsasalita lang na kailangan tong gawin. Yung mga sinasabi kong experience sa buhay ko, wala, sa akin lang yun, hayaan mo na. Basta sabihin ko, kay Jesus Christ lang tayo, wala na. Okay na lahat. See? Bye-bye. Okay. November 18, 20. Ito na, last na, November 18, 2024. Monday ngayon sa Pilipinas, medyo makulimlim. Bye-bye na, God bless you. God keep you. And God be gracious unto you. In Jesus name. Amen. Bye-bye. Papabot lang to. Walang kwentang tao.